Kasi alam ko may magic din dyan. Okay? Another thing, stop corruption. Focus on how to lower criminality. Talamak ang droga. Paano hindi matatakot ang mga investor dito? Tapos ngayon magbebenta kayo ng ari-arian ng ng bansa to boost revenue. Klaseng utak 'yan. At lalo pang sumama dahil kumuha pa ng isang madaldal na babae na hindi naman, wala naman siyang papel, undersecretary, pero she put herself into the position of a spokesman. Pero nakakahiya naman na kukuha ng isang spokesman na wala namang kaibahan kay Trillanes, wala namang kaibahan ang asta nito kay Dilima. Noong 2024 pa daw, as early as 2024, nagbenta sila ng gold reserves ng, hindi tayo nagkakamali, mga 26 plus tons na nagkakahalaga daw ng mataas, mga 15 plus dollar per ounce. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. March 1 na ho, ha? Ito na ang hinihintay natin. Ilang buwan na lang talaga. Grabe. At alam nyo na ha, PDP line. Para mabawasan at matapo na yung mga bakulaw na nandyan na nagkakandara pa na ubusin, ha? Ang alin, alam nyo na yun. Ano meron dito? Bongget, ibabalik ang pera ng PhilHealth, mass resignation ng mga engineers sa DOTR. Naku, ito ho yung nakakatakot Ang dami hong nag-resign. Bakit? Anak ng tipaklong. Hindi na siguro gusto yung pamamalakad nito. Ano ba ang mga dahilan? Siguro, talagang disappoint na mga taga-DOTR kaya nag-mass resignation. May pinalit kasi. Baka mas matindi pa nga yung pumalit. Ito ipasok natin. Pero syempre, bago natin simulan ang ating talakayan na reaksyon, saan like and share, samahan mo na subscribe at i-bell all mo para nakakatanggap ka ng notification everyday na mayroon tayong vlog. Eto na, ipasok na natin. Mula to kay Robin, kung sasabihin ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy ng PhilHealth mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at mag-comply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Kung kailan pa nagkabistuhan. Mas maganda, ibalik nyo lahat. Pati yung sa GSIS, ha? Lahat yun, ibalik nyo. Yung mga sa mga pensioner. Yun ang mga dapat, ha? Yung iba pa. At yung gold reserve, ibalik nyo rin yung pondo ron, yung pera doon. O yung gunto. Wala naman pinatunguhan yung mga bagay-bagay na yun. Eto na, pasok. Tiniyak ng Malacanang na susunod ang gobyerno sa magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng paglilipat ng labis na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa pambansang kaban upang pondohan ang mga prioridad na proyekto at programa ng gobyerno. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na kasalukuyang inihintay ng administrasyon ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usaping ito. Aniya ni Claire, kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at... Kaya yan? Ang tanong huwag kayo pabigla-bigla Baka mamaya nangangako kayo sa press ko nyo. Pag sinabi ng Supreme Court nga na ibalik nyo, baka hindi nga maibalik. Huwag ho masyadong, sabi nga doon masyadong pabida-bida, sabi ng nakakarami. Tayo ay nagre-reaction lang at komento. Kung masasaktan kayo, hindi na ho kayo pwedeng maging balat sibuyas kasi nagtrabaho ko kayo.
kayo ho ay isang parte na ng gobyerno. Kaya pwede ho kayong bigyan ng reaksyon at pwede kayong bigyan ng komento. Huwag lang kayong mumurahin. Oo, below the belt na yun. Tuloy natin to. Magko-comply po tayo kung anuman po ang sasabihin ng Supreme Court. Samantala, kaugnay ng isa pang issue ng PhilHealth na nakabinbin sa Korte Suprema, hinimok ni Castro ang publiko na hintayin ang magiging desisyon ng hukuman sa usapin ng zero subsidy para sa ahensya. Samantala, katakataka ang mass resignation na nangyayari ngayon sa Marcos administration. 400 engineers ay nag-resign sa Department of Transportation. Ano ang ibig sabihin nito? Komento ng isang netizen. Dalawang senaryo lang ito. First, straight si Dizon at ayaw ng anomalya. Kaya pinaresign ng mga heads at pips na may tinatagong anomalya. Or may gagawing anomalya si Dizon at ayaw masabit ng iba. Kaya nag-resign. Kaabang-abang ang mga Marso na ito. Samantala, matinding pagbagsak sa satisfaction rating ni Marcos Jr. ang naitala sa pinakabagong survey ng public opinion research firm na WR Numero. Ayon sa kanilang inilabas na Philippine Public Opinion Monitor, Issue 1, Volume 2025. Sa naturang survey, tanging 30.1% lamang ang nagsabing sila ay satisfied sa pamumuno ni Marcos, habang 43% ang nagpahayag ng not satisfactory. Ang natitirang 27% naman ay undecided, na ayon kay WR Numero President at CEO Professor Clev Arguelles ay maaaring magbago depende sa mga kaganapan tulad ng impeachment ni Vice President Sara at iba pang national issues. Ayon nga sa datos ng WR Numero, mula sa 66% noong December 2023, bumaba ito sa 45% noong March at September 2024 hanggang sa kasalukuyang 30.1% ngayong February 2025. Mababa naman talaga ang rating yan. Oo, nadala lang ihuyan ang pangalang Duterte nung siya ay tumakbo. Ito nga, todo panliligaw nila sa mga Duterte. Ang bait-bait na nila noon. Oo, akala mo hindi sila gagawa ng anomalya. Pero nung nakaupo na, akala mo ito na. Oo, hindi natin mapawari kung ano talaga ang gusto nila talaga sa Pilipinas. Gusto ba nilang maging maayos? Gusto ba nilang maging maunlad? O gusto talaga nilang lumagpak? Isipin mo, pagpapatuloy mo na lang yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, napakasimple na lang yun. Di ba? Ano nangyari? Eto. Wala na eh. Talagang sagad-sagad eh. O ngayon, buti na lang, andyan yung mga taga-Supreme Court. Di ba? Sila na ho ang bahala sa inyo. Sila na ho ang sisingil doon sa mga nawawalang ilang araw na lang. Inaasahan ng sambayang Pilipino yung paliwanag at komento nyo. Binigyan kayo ng 10 araw, di ba? Eto na. Bibilang na ho tayo ng ilang, pangatlong araw o pangalawang araw. Aalamin natin sa mga susunod na araw. Samantala'y nagbigay naman ng comment at reaction si Mr. Will Tucker sa sinabi ni Claire Castro. Talagang panalo ang Pilipino dito. Dahil kung hindi padalihin ang issue ng PhilHealth sa korte, ay tila patuloy talagang nanakawan ng gobyernong ito ang mga Pilipino. Panoorin natin ang buong video. Panalo dito ang mga Pilipino. Tama. Basahin natin mga lods. Malacanang handang ibalik ang PhilHealth subsidy kung iutos ng Korte Suprema. Very good! See? Kung hindi pa yan napunta doon sa Supreme Court, tuloy-tuloy lang sa pag-abuso itong admin ngayon sa mga pera na nakalaan dapat lang yan sa health, pero balak nilang gamitin sa ibang purpose. May resulta din ang ating pagsasalita, na which is, di ba, yung iba, even House of Representative, gustong patahimikin yung mga nagsasalita ngayon.
Kanino panalo to? Sa mga Pilipino. Ibalik nyo yan. Eh, kita nyo Supreme Court parang nakikita natin na mas pumapabor na ang Supreme Court sa mga Duterte. Kasi wala namang makitang ebidensya na ang Duterte ay nangurap. Oo. Kung kurap yung mga Duterte na yan, yung mga smuggle na sasakyan noon na nahuli, di sana pinagbebenta yan. Eh hindi, dinurog eh. Di ba? Kung kurap ang mga Duterte, di sana walang malaking utang. Kung kurap ang mga Duterte, wala sanang naitayo mga build project na yan. Ito ang problema. Yung pondo ho ng subway. Mukhang dispalenghado ata ngayon first time tayo magkakaroon ng subway, baka mapupurnada pa ata. Wala na. Kung ano nasimulan ni Tatay Digong, parang ayaw nila ipagpatuloy. Grabe, no? O eto, tignan natin yung pahayag dito ni sa balita ng DCR. Ano ba to? DZAR, Ano yung mga bagay-bagay na dapat nyo malaman? Kayo ho, binibigyan natin ng magandang update at vlog patungkol sa mga nangyayari. Kasi yung mga ibang stream, imbis na tama ang ipahayag, nagbibigay pa ng alam nyo na yun, ito, pasok natin si Admar. Dinipensahan ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Anya, isa lamang itong uri ng malayang pagpapahayag ng nararamdaman sa pamahalaan. Narito ang balita ng Carlo de la Peña. Kabalbalan at nanggaling sa mababaw, kitid at hindi matalinong kaisipan. Ganito ay nilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi nito na maituturing na sedisyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa pamahalaan. Unang-una, binabago nila ang naratibo. Ang sinasabi ni Inday Sara, may karapatang magalit. Wala siyang sinasabing nanghihikayat siyang magalit ang taong bayan. Ang pinupunto lang ni Inday Sara, huwag kayong magtaka kung bakit nagagalit ang Pilipino. May karapatan sila sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno kung sa... Kita nyo, iba talaga ang magaling na abogado sa abogaduhan. Diba? Yung statement, pag binigyan mo ng malis, sigurado, paninira. Pag binigyan mo ng tamang interpretasyon, ayos yan. Ayan pinapaliwanag. Ay mamaya, tignan natin kung ano talaga yung mensahe ni BP Sara dito. Saan kayo iniluklok at ang inyong tungkulin ay magsilbi sa bayan. Dagdag pa ni Panelo na kapag hindi tumugon at sumunod sa mga panunumpang ginawa ang mga inihalal na opisyales ng bansa, hindi lang anya sila tutuligsain ng taong bayan, kundi posible ring palitan sila sa pwesto. Pagdating naman sa isyu ng paggamit ng trolls ng nakaraang administrasyon, ay mariin itong pinabulaanan ng dating palace official. Mawalang galang yung pong mga trolls na sinasabi nila na pinalabas noong panahon ni Duterte, alam niyo, napakasintido ko man yun. Hindi kailangan ng isang administrasyon na magkaroon ng trolls. Kasi ang trolls, yan ang mga nagbibigay propaganda laban sa administrasyon. Hindi ho nila kailangan ng trolls para sa kalaban sapagkat ang trust at approval rating na ng gobyerno noon ay napakataas hanggang matapos ang kanyang termino. So hindi kailangan. Ani Panelo, mas kailangan pa raw ng kasalukuyang administrasyon ang trolls. Ngayon ang kailangan nila ng trolls upang ipagtanggol ang mga kakulangan nila at kalapastanganan at paglabag sa saligang batas. Maalalang nag-ugat ang nasabing issue dahil sa binitiwang pahayag ni Vice President Sara sa isang rally sa Cebu. Nabanggit kasi ng pangalawang Pangulo na ang pagpapahayag ng galit sa gobyerno ay isa lamang uri ng karapatan na malayang pagpapahayag ng saloobin. Agad naman itong kinwestiyon ni Yusek Castro at ipinagtataka kung bakit hindi ba raw nagpahayag ng kaparehong sentimiento ang bise noong nanunungkulan kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Kita nyo, ang interpretasyon iba doon sa mga galing na abogado. Tignan natin kung ano to. Ito magugulat kayo dito. Ito ay merong sinabi rito, abogadong pulpul. Naku po, sino kaya ito? Sino kaya ang sasabihang abogadong pulpul dito? Ito ay clip Ito ay slide na ipapabibigay natin sa inyo para kayo na ho ang humusga. Ano sa tingin nyo mga kasama? Uma-agree ba kayo dito kay
Paras, kaya Boss Paras, kasi magaling ho itong commentator, magaling ho ito eh. May yung title kasi, ito yung title. Alita natin Abogadong Pulpul, ang female dog na Malacanang, anak ng Tipaklong. Sino yun? Sino yung abogadong Pulpul na yun? Ay, pasok na natin. Sama. At lalo pang sumama dahil kumuha pa ng isang madaldal na babae na wala naman siyang papel, undersecretary, pero she put herself into the position of a spokesman. Pero nakakahiya naman na kukuha ng isang spokesman na wala namang kaibahan kay Trillanes, wala namang kaibahan ang asta nito kay Dilima. Sana nabilib kami dahil naninindigan sana ito, pero biglang kinuha daw siya. Biglang bumaliktad. Kinuha daw siya at tinanong siya ni Davila, kinuha mo kayo? I will not say sinong kumuha sa akin. Ito, pakinggan po natin. Itong Attorney Claire Castro. Siya daw yung bago at lalaban kay Duterte. Nako. Hindi daw kung may mga panglalait daw si Duterte, ready din siyang manglalait kay Duterte. Itong tao na ito. Claire Castro ang pangalan. I wanted to ask you first, how were you invited there? Why did you join government? Karen, I am not into politics. I just discuss about the activities and politics and laws, but I am not into politics. But I just do not know. I do not know why they chose me. I did not apply. I was just invited. And maybe 2 to 3 days, I had no decision yet. And I was contemplating at the time not to accept. But when I was told that I could help curtail fake news through this position, and I prayed, then I accepted. Anong pinagsasabi nitong ano yun? impostor na ito na spokesman? Wala namang posisyon na spokesman diyan sa Malacanang. Pero whatever it is, sinasabi niya she's not into politics. But unang araw pa lang niya, she already played politics. Tingnan mo itong pinagsasabi nito. Sinasabi ni Duterte na dumadami ang droga ngayon. Namumulitik ka daw. Tapos, tinitira na niya kaagad si Duterte instead of addressing the problem of drugs, tinitira niya yung bearer of information. Instead of saying na ang PNP ay hindi totoo yan, maraming droga, ganyan, binabalikan niya yung nagsasabi ng information. Pati yung anak ni Duterte na mayor, dinamay pa niya na sila naman ang nagpapatakbo ng sa Davao. Anong kinalaman nung nagpapatakbo sa Davao? Hindi trabaho ng mayor yan. Trabaho ng pulis yan. Trabaho ba ng mayor yan? Napakatanga mo naman. Spokesman ka, pero tatanga-tanga ka na kaagad. Pati English mo, walang papel. Ito. Tingnan natin itong dinadaldal nito. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po, sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data matungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya,
Menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Tingnan mo ito. Ang sinabi ni Duterte, as quoted by the interviewer, is talamak na ngayon ang droga all over the country. Pero dahil galit siya sa Duterte, dahil she was playing politics, she focused it on Davao. And ang nagsabi si President Duterte, dinamay niya yung anak na mayor daw sa Davao. Di ba napaka non-sequitur mo? Abogado ka po naman, you're a non-sequitur. Your answer does not pinpoint to in the what question. was asked. Yeah, tama. Kasi unang-una, we point to the mayor. Yung mayor ba namumuno ng PIDEA? Yung mayor ba ang Police. ng PIDEG? Oo. At saka, bakit mo tatanungin si Duterte na may data ba? May data ba dito? Ikaw nandyan Ikaw nakaupo Binabayaran ka ng gobyerno. Hindi natin alam kung anong halaga ang binabayad ni Marcos sa'yo. Ikaw dapat ang mag-research. Ang sagot mo, Castro, ay palaban kay Duterte, personal. Personal. Yung sagot mo ay it's against Duterte. Galit siguro ka kay Duterte, personal, and you are playing politics. And yet you're telling Karen Davila, "Oh, I'm not into politics. I'm not into politics." You yourself is playing politics. And you're playing fake news because you are accusing Baste Duterte of the ones inefficient in eradicating drugs. Hindi ba galit ka kayo nung sinasabi ni Duterte ni Baste na ano yung mayroong inano si Baste na ano niya yung mga drug pushers, drug addict. Tapos tinutulan ni Marvil, 'di ba, partner? Naalala mo 'yan? Yan na. Nakatikim ho na maagang batikos kung sino ho yung undersecretary na na-appoint. Nako, ang hirap nito Kasi nga, sabi nga dito sa video, sa slide na to, dapat ang pinag-uukulan mo ng pansin yung mga bagay-bagay na kung ano lang yung magiging trabaho mo. Nakikitaan siguro, kaya nagkakaroon ng komento, nakikitaan siguro itong abogada na sinabi na ito, may title dito kayo na humagbasa. Ganon. Ganon lang kasimple. Nakatikim ka ngayon. Hindi lang tawag dito, hindi lang isa. Marami ho silang nagkomento at nagreaksyon. Kaya isip-isip din sa mga pananalita kung ano ba dapat ang ihayag, kung ano ba dapat yung isasagot sa tanong. Kaya marami nakakatuwa. Ito kapalpakan ni gobyerno binira ni Atty. Panelo. Alamin natin kung ano yung mga pag-uusap dito. Mas maganda, malinaw, siya magbibigay sa atin ng impormasyon, siya magbabahagi ng mga usapin. Executive Secretary na nagsabi na, ano ba ang maling impormasyon o fake news na ikinalat ni Presidente? Wala ka namang binabanggit Yun. Generality, palibasa na wala. Ano ba? Kung sasabihin mo, hindi, sinasabi niya na nagnakaw at nagbenta ng gold reserves ang administrasyon. Teka muna. Alam po ninyo, yung issue yan, matagal na tinutuliksa kasi nga hindi nila sinabi na nagbebenta pala sila ng gold reserves. Merong nag-expose niya I don't remember now who.
and nagtatanong, kailan kayo nagbenta, kanino nyo binentahan at magkano? Yan. Ilang buwan na yan na tinatanong, hindi kayo sumasagot? Kung hindi kayo sumasagot, ano pa ang magiging conclusion nyo? Ibig sabihin, tinatago nyo. Nako, yun na. Kung ilang gold reserves ang binenta nyo, magkano at kanino? Kasi pag nagbibenta tayo ng reserves, ibig lang sabihin yan, wala na tayong pera para pondohan ang lahat ng mga serbisyo. Ngayon sumagot kayo. Meron akong nabasa kaninang sagot. Ang sabi nila, noong 2024 pa daw, as early as 2024, nagbenta sila ng gold reserves ng, hindi tayo nagkakamali, mga 26 plus tons na nagkakahalaga daw ng mataas. Mga 15 plus dollar per ounce. Hindi nyo pa rin sinasagot. Kailan kayo huling nagbenta? Kasi parang last months ng 2024 of last year yan. Magkano binenta nyo? Hindi nyo pa rin sinasabi. Magkano ang binenta nyo? At sa magkano? Ang sinasabi nyo nung early 2024 pa eh. At kung hindi pa kayo tinuligsa, hindi nyo pa sasabihin. Yeah. O kaya, walang fake news na ikinakalat si Presidente Duterte. O ngayon, tingnan naman natin. Sino ba talaga ang malahiganting korporasyon na pinanggagalingan ng mga peking balita? O hindi ba ang gobyerno? It's a giant corporation source of fake news. Bakit kanyo? So, isa-isayin natin. Hindi ba nung inassault, inatake, illegally, unconstitutionally, just lang, magsiserve lang ng warrant of arrest dyan sa KOJC, napanood ng buong mundo dahil may mga videong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles eh. Kitang-kita sa video eh. Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Binabalita niya wala, meron naman talaga. O pangalawa, hindi ba ano ba nangyari doon sa usaping blanks? Hindi ba in-expose? O na may mga blanco yung committee BICAM report. Anong sagot? Wala. Tingnan ninyo yung batas na yan, wala. Dalawa sila, na pareho daw wala. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Yun ang illegal doon. Binabago niyo yung naratibo eh. Nagbibigay kayo ng maling impormasyon. Hindi ba? At saka ang dami. Tingnan nyo. Pinaniniwala tayo. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Pinupukpok tayo, pinarurusahan, pinahihirapan ng mga dati ng mahihirap. Hindi malaman kung paano sila magsusurvive sa araw-araw. Pagkatapos sinasabi pa nila, bumagsak ang bilang ng kriminalidad. Hindi naman totoo, nakikita natin. Kaliwat kanan ang mga ginagawang krimen ng mga kriminal. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo, nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance, yung illegal trafficking of drugs. Tapos sasabihin, maganda, marami tayong ginagawa. Pero pag tumitingin ka, unlike nung panahon ng Duterte, makikita yung mga infrastruktura, kaliwat kanan, building bridges, building schools, building skyways, expressways, nandyan. Ngayon wala eh. Hindi ba maling propaganda yan na pinapakita sa atin na merong magandang pag-unlad ng ating bansa, ang katotohanan wala. Isa pa, ito, napaka-importante nito. Pinifeed tayo
pinapahayag ang maling balita na yung mga EDCA sites ay nagbibigay ng magandang seguridad sa ating depensa, sa ating bansa, laban sa mga kalaban natin. Pero anong katotohanan? Yan ngang mga base militar na yan na dinagdagan natin ang dinagdagan sa panahon ng administrasyong ito ay inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China at galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Una, kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Ayan, ha. Nakita nyo kung ano yung mga sinabi rito, ha. Kaya lagi kayo mag-aabang sa ating mga daily vlog, ha. O eto, papasok lang natin to. DDS, annyeonghaseyo mula dito sa Korea. Napanood nyo ba yung bagong balita ngayon? Bebenta na naman ang ari-arian ng ating gobyerno under kay Bangag. That is to boost revenue. Ibig sabihin, para tataas daw yung kita, yung revenue. Sandali. Ang dami-dami nating mga malalaking big time na mga negosyante dyan. Why not collect their taxes properly? Yeah. Kasi alam ko may magic din dyan. Okay? Another thing, stop corruption. Focus on how to lower criminality. Talamak ang droga. Paano hindi matatakot ang mga investor dito? Tapos ngayon magbebenta kayo ng ari-arian ng ng bansa to boost revenue. Klaseng utak 'yan. Di ba? May ganun pa. Hanggang sa muli, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye!